nagagawa ang mga kasalanan. Subalit kapag kantong ito ay magamit sa iyong tahanan, ibalik niyo po ito sa magsipagbigay. At hindi po sa mga hindi nakapagbigay, bigyan niyo po sila ng trabaho upang kayong mabigyan niya, Panginoon. Muli po, Panginoon, bagi po sa bigyan ng siksik, biglig, umaapaw. Wala po ang maaasahan talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bilang pagbasa po ng susing talata ng scripture reading, tumayo po tayong lahat bilang pagkalan sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito'y matutunghayan sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11. Dito po ang sinasabi, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ngayon po ay handa na po tayo. Nakahanda na po ba ang ating puso at isipan para tanggapin ang blessing ng Panginoon sa kanyang salita ng buhay na ihatid po sa atin ang ating kapatid, ang ating pastor, Pastor Mel Ventura. Thank you, kumpare kong pastor na tunay, walang kupas. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Palakpan po natin ang Lord at talagang umulan bumagyo. Hindi man dumami, yan na talaga yan. Kasi ganun talaga eh. At yan eh, sa paglipas ng panahon, katulad ng ibang church ay dumarami dahil dumarami mga anak nila. Doon din sa church na pupunta. Kaya pag nagsiksikan na tayo dito, yung iba talaga humahanap na ng ibang magwang. Kaya gusto po ng Lord ay magkaroon tayo ng sarili na lugar na church building talaga upang walang tatapo. Talaga kasi pagka yung mga umalis dito, pag bumalik, kailangan mag-uupan. Wala talaga. Maliit lang. At balikan po muna, ang BCMC prayer meeting every Wednesday, patuloy natin suportahan at pinahasa natin ang bawat isang Sunday school teacher na sila ay patuloy na gagamitin ng Lord. Sabi nga, makakasama niyo mo kami o hindi, ay tuloy lang yan dahil ang Lord ay lagi nating kasama. And then, happy birthday po sa mga nagdiriw na talang kaarawan. Meron ba? Wala. Happy birthday po sa wala. No. Ang ating ministry, palakpan natin ito, na magandang-magandang mo. No? Meron kasi mga church talaga na sintonado. Pero ngayon yata, hindi na sintonado yung BCMC Santonado. No? Nakatono na, talagang mararamdaman mo na ang Holy Spirit. Ang BCMC, Amihan Mission Service natin ay nagpapatuloy. Kasi marami ng Bible study si kapatid na Sonia ron at pinaisip ng Lord kapatid na Sonia yung bahay din sa may gilid, sa may Tagmisapa, tapat ng bilihan ng pyesa ng motor. Try mo na kausapin kung pwedeng kasi mag-Bible study sa lahat, panalangin. At kinata ko yung kaibigan ng matanda na yun. Ipanalangin natin lugar niya na magiging kanlat, mabili natin yung katabing luping malwang para patayo ng ating simbahang BCMC Amihan Mission Church. So, lalagyan natin doon. Pag-pray natin, kasi parang doon siya bagay yung Amihan Mission Church. So, gawin natin BCMC Amihan Mission Church doon sa may lugar na yung malwang. Kasi ampat pa yun ng Amihan. At maliit kasi yung sa tabi ng bahay ko, pwedeng maging center yun. At pag-pray natin kung paano ng Lord, yun ay sa Amihan Mission Church na yun. Ang ating pilit ay prayer partner fellowship naging matagumpay, which Sister Sonia at yung husband niya, na talaga ng mga nalaman ni Brother Marty, yung ginagawa ng asawa niya kung saan at kung sino mga kasama doon, na puro pala pastor ng pilit, no? Puro pastor ng pilit. At yung pilit orientation kahapon ay matagumpay. Marami silang maging magka-eskwela. Katulad ko, Master of Divinity.
ay hopefully pag-pray natin sapagkat napakaganda. Alam mo sabi ang kapatid natin, Pastor Henry, sa ganda ng nakita kahapon, na yung mga pastor ng ibang church doon, Baptist, Methodist, born again ay nagkaisa-isa doon sa finishing the Great Commission ng Pinet. So mga kapatid, sa binasa ng ating kapatid na Pastor Henry sa 1 Corinto 1:20 hanggang 11, ay tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Gaano katapat ang Diyos na tumawag sa inyo? Tinawag ka ba talaga ng Diyos? O baka naliligaw ka lang dito? Saan ka ba tinatawag ng Diyos? Tinatawag ka ng Diyos upang siya'y sambahin mo sa Espiritu at katotohanan. So, hindi pinag-uusapan dito yung tinawag ka ng Diyos doon sa baptist, sa Methodist, sa simbahan ng pastor na gusto mo, kapag maraming handaan doon, bibigyan ka ng handa pera. Tinawag ka ng Diyos sa dakong ito, kaya ka nandito. Dahil kung wala ka dito, hindi ka tinawag ng Diyos dito. Maaaring sa susunod na linggo, doon ka naman tinawag ng Diyos sa ibang simbahan. Tama ba yun? Ano sabi ng Lord? Huwag kang magkaroon ng Panginoong dalawa. O huwag mamangka sa dalawang ilo o tatlo, isa lang. Kasi kung anong ginawa mo sa isang iglesia ng Diyos yan eh. Pag nandun ka sa kabila, sisiraan mo isang iglesia kasi kung ganun eh, hindi ko maramdaman eh. Kasi may problema si ganun kung ganun eh. Yun ay ginawa ko sa Diyos. Kaya nga, ganyan ako nun eh. Aalis pa pa rin ako ng pastor eh. Tatapami ng pastor na yung reno. Nung makilala kong pagtawag sa akin ng Diyos, mabuting pang huwag na lang akong sumimba kahit kanino kung sisirahin ko lang yung ibang simbahan. At lahat na lang ng pastor nun, inaaway ko dahil may nakikita akong mali sa kanila. Dahil hindi sila totoong tumutulong, hindi sila totoong nagbabahagi ng kalagayaman sa mahirap, nagpapayaman sila, napapanisan sila ng ulam. Pero walang perfecto. Ang sabi ng Lord, pag tinignan mo lahat ng mali na yan, lahat lamang perfecto. Hindi ka rin naman, ang mahirap naman nagsasalita ka, nang lahat sila may mali, ikaw wala. Saliminin mo yung sarili mo. Kaya nung saliminin ko yung sarili ko, ay patay mo muna. Kaya hindi na yun. Patay na. Ay, meron din pala akong mali. Bakit kailangan ko akong mali? Lahat ng mali na yan ay pagsubok sa atin ng Diyos para ituwid. Dahil sa Theosophy, walang mali dahil lahat pwedeng ituwid. At mananatili lamang mali pag ayaw patuwid. Study learn. Kaya nagkakaroon ng tama, kaya nagkakaroon ng correction dahil may mali. At maging tama ka na pag ikaw, alam mo na yung mali. Hindi mo na gagawin. So, ang pagtawag sa atin ng Panginoon ay sambahin sa Espiritu ng Tuhan, hindi tayo tinawag para magtaguyod ng iba sa kanila, kundi tinawag tayo. Anong purpose? Bakit tayo tinawag ng Diyos? Pwede naman hindi tatawagin, di ba? Kaya nga sumigil si Rick Warren dahil sa purpose na yun. Meron tayong misyon. Ano yung misyon natin? Na gawing alagad ng Diyos ang lahat ng bansa. Paano magagawang alagad? Na ituro sa kanila yung itinuro na ni Jesus na ipangaral sa kanila yung paghahari ng Diyos. Hindi tayo wanis. Sumikat man si wanis sa akin yan, pero ginamit ng may kaharian, pero hindi siya totoong kaharian. Yun.
yung pinag-aaralan namin sa Tibet ngayon. Kaya hindi pwedeng ang babasahin ko sa Biblia ay iba'y paliliwanag ko. Kung di ko ano yung sinabi ng Biblia, tinawag tayo ng Panginoon ayon sa Korinto 1:9-12, doon ako mapopo sa tinawag tayo ng Panginoon. Hindi sa, kaya mga kapatid ako nagpapasalamat sa Lord. Binigyan niya ako magandang kotse. So, di ba? Ako na ngayon kung malaman ito kung ano yung kaya nga mga kapatid, kung tayo talaga ay tinawag ng Panginoon, ay sir, maganda tayo nag-preach sa church, pagbigyan mo si Mang Karen. Kaya nga mga kapatid, kung tinawag tayo ng Panginoon, ay tayo ay dapat na sumunod sa kanyang kalooban. Okay, salamat. Thank you. Okay, thank you. Number 2, tinawag tayo ng Panginoon upang makipagkaisa ating Imam. Sa kanyang anak, pwede naman sagutin di ba? O, habang nag-preach ka, kasi mahalaga din yun. Okay, sundalo yun. Upang makipagkaisa sa kanyang anak na si Hesus Kristo. May purpose pa pala na kaya tayo tinawag ng Diyos para makipagkaisa kay Kristo, hindi kay pastor. Kung kami mga pastor ay nakikipagkaisa kay Kristo at hinaaya namin kayo makipagkaisa kay Kristo, sumama kayo. At tungkol kay Kristo, pero kung hinaaya namin kayo sa hindi pakikipagkaisa kay Kristo, yung isasama. Kaya nga kami ni Pastor Embray, puros pakikipagkaisa kay Kristo ang aming pinangangaral, hindi kami nakikiisa sa gusto ng ibang tao, kaya tamang-tama lang aming binagsakan kahapon ang pilit na ang purong itinuturo ay ang salita ni Kristo, ang salita ng Diyos. Na hindi namin pwedeng dagdagan, bawasan yung sinasabi nung talata. Hindi style, wala kayo makikita ngayon na doon sa binasa natin sa tinawag tayo ng Diyos sa Korinto, ay dadagdagan ko yung iba kundi kung ano lang ang sinasabi ng talatang yan, doon tayo magbubulay-bulay dahil yun ang gusto ng Diyos upang makita niya na tayo ay tunay na nakikipagkaisa kay Kristo. Tinawag tayo ng Diyos upang makipagkaisa kay Kristo na ating Panginoon. Mga kapatid, sabi nito, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ano yung pinakikiusap ni Pablo? Bakit nakikiusap si Pablo? Nakikiusap si Pablo dahil una nakita niya nagkakawatak-watak kayo. Merong pumupunta sa kabila, may pumupunta doon at nagkakaroon ng problema at doon na lang kami kasi dito kami ganun-ganun. Bandang huli, nagsihisa huli. Kaya nga sabi ni Pastor Arne kahapon, yung kaibigan ni Pastor Emre doon sa Bicol na Baptist Church sa Abuas. Pag nagtatampo kayo sa pastor nyo, tayo dito. Pero babalik din kayo ito, maging magpipermis dito. Hindi kami magkaaway ng mga pastor nyo. Pwede kayo dito, pero babalik kayo, uuwi kayo. Ngayon, kung may nagkakasundo ng pastor nyo, dapat kung talagang gusto mo dito dito ka gamitin ng Lord. Sa akin naman, sa ganang akin, magpagkasundo ka sa pastor mo na paalam ka ng maayos. Kami kasi ni Pastor Emre, sanay na kami sinasabi tatay niya, pagka sa ibang mga pastor namin, pagka ayaw mo na dito, okay lang. Basta nasa church ka, nasa Lord ka, sabi ni Pastor namin. Ngayon, kung ayaw mo na doon, babalik ka dito, balik ka lang. Magpabalik-balik ka, wala problema kasi hindi tayo nandito, hindi tayo nangangaral na tayo ay magkaroon ng sariling membro. Hindi nangangaral tayo, o di man tayo sapagkat ang iglesia ang ililigtas ng Diyos, hindi malaki. Maliit lang. Kaya nga yung finishing the Great Commission, hindi sila nakapokus sa malaking simbahan. Sila nakapokus doon sa gagawing small group, sa mga house church, tulad natin, house church. Hindi tayo malaki. Kung babasahin mo Revelation, ang ililigtas at kinalagdan ng Diyos yan, hindi malaking simbahan. Isang maliit, na bagamat mahina. Mahina, pero naging matukan. Hindi katulad ng sobrang init. Napapasok ang Panginoon. Meron namang sobrang lamig. At meron namang malahininga.
Ngunit ang kinalagdan ng Diyos ang Iglesia sa Philadelphia na hindi malaki, hindi mainit, hindi malamig, mahina, pero matatag. Hindi basta-basta bumabagsak. Parang BCM sa adorable niyan, hindi mo yan basta-basta mapapabagsak. Kahit siraan mo na siraan yung mga pastores, kung siya namin ang mga miyembro dyan, hindi yan babagsak. Dahil kalooban ng Lord na yan ay manatili. At yung mga miyembro dito, hindi mo yan basta-basta matatanggap. Dahil nakaugat sila rito, dahil dito nila naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Lord. Di ba? At yan nilalago. Malayong mararating. Ang magiging mga anak-anak ng mga miyembro na yan ay mananatili pa rin dito. Kaya dadami pa rin kahit na maliit ang ating iglesia. Maging sa pagkaunawa ay hindi sila nagkakasundo-sundo. Ano? Nagkakabaha-bahagi. Kaya magkaisa tayo sa pagkaunawa. Ano ba naman kasi dapat natin unawain para tayo magkaisa? Kasi kailangan pastor dumami tayo eh. Kapatid, ganun ba ang sinasabi ng Panginoon? Ano ba sabi ng Lord? Sa marami. Ang sabi ng Lord, di Jesus sa maraming pumapasok doon sa kapamanan. Ngunit kung tila ang pumapasok sa makikinagaan, ako sa kantas. Kaya nga, ang mission natin ay humayo at itong marami na ito ay pupuntahan upang masabi sa kanila na mayroong kaharian ng Diyos na maghahari sa kanila, na naghari na sa kanila ang Panginoong Kristo, ang Diyos ay wala na sila magiging problema. Hindi na sila magiging pagkira. At pag napagharian na ng Diyos lahat ng tao, darating na ang wakas, darating ang Lord. So maliligtas lahat. Pero sa pagdating ng panahon na yun, talagang meron pa rin hindi maliligtas. Yung mga peke na mga kunwari pinagharian, pero hindi na magpupo na pagkarin. Sapagkat sabi ni Juan, kung nakita niya, natago na yun, ang napakaraming tao na iniligtas. Mula sa lipin ni Israel, 12 milyon, 1,000 at marami pang tao ang nangaligtas. At ang mga masamang tao ay talagang hindi sila naligtas. Sila ay hinusgahan sa dagat-dagatan. Sapagkat ibinalita ay Pablo ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway. Ano kaya yung pinag-aawayan ninyo? Yung isa dahil doon sa amoy ng kubeta. Yung isa naman dahil sa pera, hindi nakautang, hindi pinahiram. Nakahiram doon sa isa. O yung isa naman, lagi na lang yung nabigyan. Itong isa, hindi nabigyan. Wow, galing. May mga pinag-aawayan pero tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay pag-away na puro lang okay lang yun. Pero yung nagka-away-away, matindi na galit kay pastor, ano may nagagalit sa amin? Di ba may nagagalit sa kanila? Sino may problema? Kaya nga, sabi ng Lord, hanggang di mo sinusurrender yung galit mo na sa puso mo, yung hindi mo matanggap si pastor, hindi mo matanggap si sister, si brother, hindi mo na isusuko sa Diyos ang bigat ng iyong puso. Ang sabi ng Panginoon, isurrender mo sa Kanya lahat ng bigat mong pasanin at hayaan mo siyang pumasan at lumakad kang walang pasan na magaan ng Panginoon. Iiyak mo sa Lord. Magsisi ka, mag-repent ka, upang pagharian ka ng banal na Espiritu. Kasi hanggang ang puso mo ay may puno ng galit, mayroong kinikimkim na sama ng loob sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, sa iyong ama ng palataya, maaari sinasabi mo nga sa Panginoon na pinagaling mo, pero hindi ka ito pinagaling. Dahil ang nag-ahari sa iyo ay ang galit. Ang nag-ahari sa iyo ang sarili mo, kagustuhan, hindi ang kagustuhan ng Diyos. Kapatid, bakit laging ito ang sinasabi ng Biblia? Na bakit laging sinasabi ng Biblia na dapat tayo laging mapagpatawad, mapag-surrender sa Lord?
ipagkatiwala sa Diyos ang lahat, alisin ang galit, mapuno ng pag-ibig, mapuno ng bunga ng Espiritu, at ang pinakamahalagang utos ay maipangaral natin ito sa buhay ng lahat ng tao na sila man ay makaranas na pagharian din ng Diyos. Hindi na pinag-usapan dito, kailangan mabuhay silang mabaptisma, ma-methodist o ano, kundi ang kailangan ng isang tunay na Kristiyano ay pagharian ng Diyos. Dahil maraming nasabing Kristiyano sa nguso, pero wala sa puso. Madali sabihin Kristiyano, pero ang tanong, nagawa mo ba ang pinag-uutos ng Diyos? Isa na yung utos kung bakit sa langit Matthew 19:20. Maraming gumagamit ng bersikulo na yan, nagmimisap sa abroad, wala naman nailigtas sa kanlo doon. Bumasos pa ng 20 mil, 30 mil, lumandang ulit, nuhuli pastor nilang nagpalipad kasi illegal recruitment. Hindi naiisip. Kita mo yung gumawa ng technology ng AA na pwede ka magdamit pulis. Hindi niya naisip na bawal yun, masama yun. Marami makakasuhan to, marami nang gumaya-gaya, pastor pa, nagdamit-damit pulis to. May kaso pala yun. May nagdamit-damit army. Ako nakapagsusot damit army, may order army ako. Hindi po pwede magsusot ka ng damit sundalo, damit pulis, nang wala kang order ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga, marami. Kaya nga pagka nakita mo yung balita doon sa social media, pagka naku, kaya pala, kanana, pag nakita mo vlogger na nagsasalita, sinasabi na doon sa typed, wala. Parang may mga ganun kaya ng mga vlogger, karamihan. Kaya nga, hinahanap ng balita na lang, yung ABS-CBN, GMA, DCWB, radyo natin, ganyan. Kasi, journalism ng balita, talagang balita, walang paliligoy na hindi pagka kasi balita, tinignan mo, tapos biglang, kung hindi ka ba mag-subscribe sa akin, tayo ba, binabati natin. Yung balita hinahanap mo wala. Malupit ang mga bagay na nagpapahirap sa Kristiyano. Ang pinag-aawayan, ang hindi pagkakaunawaan, ang pagkakabahabahagi, ang pagbabalita, pagsumbong-sumbong, ang susumbong mo ng kapatid. Sumbong mo sa Diyos. Abdanghin mo ang sinasabi ng Diyos kung ano ba ang dapat mong gawin sa kapatid mong pasaway. Isa lang sinasabi ng Diyos. Ang dapat mong gawin sa kapatid mong pasaway. Ang sinasabi, ang bersikulo ginagamit yan. Patawarin mo ng 76. Paswan. Diba? 77. Na ibig sabihin walang hanggang tatapusan ng pagpapatawad. Dahil ang tunay na umiibig. Kaya talaga hindi mo mahal yung boyfriend mo, hindi mo patatawarin. Pero kung mahal na mahal mo, pinatawag na kita dahil mahal kita. Di ba? Natatawa yung mga may boyfriend niya. Di ba? Kaya kung hindi mo patawarin mo, pero ang ganda nito, napasok ko sa isang church na nag-uutos na patawarin mo yung boyfriend mo. Di ba? Hindi nauutosan ng simbahan ito na huwag mong patawarin at ang pinaka-the best way niyan, ayain mo dito yung boyfriend mo. O di ba? At pag-pray namin kayo, na kayo magkatuluyan at ikakasal namin kayo. Di ba? Ganun yun. Napakabuti ng Diyos. Panapan natin ng Lord. Kaya nga mga kapatid, tinatanong lagi ni Pablo, ano ba yung kanilang ipinapangaral? Kasi ang ini-expect lang nung author na gumawa ng Bible, na dapat na ipangaral dito, ay yung ipinangaral ni Jesus na yung finishing the Great Commission. Pero ang naging aral ng nagbabasa, nag-i-interpret ay iba. Iba na doon sa konteksto ng Biblia, ang kanilang sinasabi. Kaya nga dito ay tuturuan tayo na kung ano talaga yung motive, yung purpose ng pagkakasulat ng Biblia, meron talaga doon na hinihingi na yun ang dapat ipangaral. Yung sinasabi doon. Hindi yung madagdagan. Kaya nga nung may invitation yung may meeting sa CCMF. Dumating ako doon seminar. Tinuturuan yung mga pastor na dapat na pagkaunawa doon sa binabasa sa Bible. Na merong mali doon.
Doon nakapokus sa puro ganon, pero yung order na, asa na yung Great Commission doon? Na hindi ka pala pwedeng mag-Great Commission kung hindi mo na naintindihan yung binabasa mo. Asa yung wisdom? Kasi pag pinagkalaban ka ng wisdom ng Diyos, naiintindihan mo ang Biblia. Susunod ka, kaya ka nandito. Kaya ka na born again. Dahil naiintindihan mo, binigyan ka ng kaunawaan ng Diyos na unawain ang Biblia. Tapos may nagtuturo na dapat na pagkaunawa, mali yung pagkaunawa mo. Nilayasan ko. Kailan ba yun? Mahigpit ako sa doktrina ng Diyos. Kung ano sana sinasabi ng Diyos, naunawaan mo na. Meron kung pagkakaunawa, may nakakita pa ng multo ng masamang espiritu. Pag ikinasa Panginoon Diyos, hindi mo na makikita, takot lang sa iyo. Dahil nakikita niya si Kristo sa puso. Ipinangangaral ang kabutihan pero nakikipag-away. Maganda ng aral. Di ba? May nangangaral ng maganda pag-ibig ng Diyos pero nakikipag-away, may kaaway siya, yung pastor pa kaaway at sinisira yung pastor. Malapit ito, mahirap ito, nakakatakot na maging ganito ang isang attitude ng isang nangangaral. No? Kaya nga, doon makikita, bulaan na. Wala na yung totoong pag-ibig. Dahil ang mangaral ng Diyos, ang ipinapangaral ay purong-purong pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad, pagmamahal, pag-unawa, pagbibigay. Kahit inis na inis ka na, magbigay. Mahalin mo. Mahihiya sa iyo. Mahihiya sa iyo yung pagdating ng araw. Mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos, sundaan natin upang magpagkaisa kay Kristo Jesus, ang ganyan sa Espiritu katotohanan, at ipangaral ang tunay na aral ng Diyos, walang halo, walang dagdag, walang tawas. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, kapag nasa puso mo, ang maghahari sa dapat ay pag-ibig, pagpapatawad, paghahari ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa araw naman, ang anak ng Espiritu Santo, kahit lahat ay mo kumikit na marami. Nakita namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Salamat nga po, Father God in heaven, sa pagtawag mo sa amin sa lakong ito. Upang maintindihan namin, maunawaan namin na kaya mo kami tinawag dito upang makipagkaisa sa iyong bugtong na anak na Panginoong Jesucristo. Upang ikaw ay sasambay namin sa Espiritu at katotohanan. Upang ikaw amin kilalanin. Upang ang mga pagbabahagi, pag-aaway-away, hindi pagkakaunawaan ay walang maging puwang sa amin, Panginoon. Sapagkat ang nais mo na maging po sa aming puso ang iyong dakilang pag-ibig na punong-puno ng pagpapatawad, pagmamahal at ang iyong kaharian ang maghahari sa amin buhay at ang aming sariling kagustuhan na alam namin minsan mali, Panginoon, ay sinusurrender namin sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami nagkakasala, Panginoon, na nasusunod pa rin ang kagustuhan namin na kami ay magkamali, Panginoon. Patuloy mo kami patibayin. Patuloy mo kami palakasin, bagamat kami mahina, pero salamat, Panginoon, sa katatagang pinagkakaloob mo na nagiging isa sa anggulo ng mga iglesyang iyong kinalulugdan sa huling panahon. Panginoon, narito ang mga anak, ang mga pamilya namin, Panginoon, na punong-puno ng iyong biyaya, Panginoon, pagpalain mo nga, Pastor Emre Manuel, ang aming konsihalang ina, ang lahat ng kapatiran namin, Panginoon, ang lahat ng aming pamilya, Panginoon, na nandito, ang lahat ng nanonood, Panginoon, mga may sakit karamdaman, patuloy mo silang paigihin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa aming mga kapatiran na aktibo sa gawain ito, Panginoon, ay wala kang kinikitla ng buhay, kundi patuloy mo pinahahaba ang buhay na bagamat ang iba'y nahihirapan, Panginoon, alam namin na mayroong ang dakilang plano upang sa kanilang pagtayo muli sa harapan ito, sila ay maging mahal na pastor. Dinadalangin ng Panginoon patuloy ang paglakas, pagtayo ng kapatid na Rex, Panginoon, ang lahat na may sakit karamdaman, in Jesus' mighty name, sila iyong pagagalingin sa ipamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, na walang imposible sa iyo, in Jesus' mighty name. Sa may mga kakulangan, may problema sa pambayad ng tubig, kuryente, Panginoon, in Jesus' mighty name, pagkakalooban mo sila. Sa mga may problema sa pambaon ng kanilang mga anak sa pag-aaral, Panginoon, sa mga pambayad ng kanilang utang, Panginoon, patunayan mo sa kanilang, Panginoon, na hindi mo sila iiwan, ipababayaan na hindi doon nagtatapos ang lahat, sapagkat nais mong ipaunawa na walang tao, na walang
lahat ng tao sa daigdig, mayaman man o mahirap, ay may utang. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa mga tao na nabayaran ng mga utang at tayo na magkautang at hindi na nakakautang, Panginoon, na sila'y nakalagpas sa ganitong bagay. Panginoon, patuloy mo pagpalain ng bawat isa, ilayo sila ng uri ng pangarap ng kamaan sa karamdaman, patuloy na pagkaroon ng maayos na buhay, siksik na hindi umaapaw, at ang labis na biyaya ay hindi namin ipagdadamo, kundi papahagis na nangangailangan. Tayo po lahat ito tumayo at patuloy na manalangin. Panginoon, narito ang mga anak na patuloy na sumasambo sa iyong Espiritu at katotohanan, patuloy na lumalapit, Panginoon, nagsusumamo sa iyo, pinapakita ang kanilang dakilang pag-ibig sa iyo, ang pusong bukas na lagi kang nakapasok sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy kang manahan sa amin mula ngayon dahil sa iyong dakilang pag-ibig, na dahil sa aming kasalanan, ikaw ay natigis sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pamilyang Bilmoral, Hernandez, Roque, Manuel, Vergara, Lunganong, Santos, Dugan, Reyes, Gamboa, Garcia, Pangilinan, Calara, Padrones, Nabarte, Navarro, de Guzman, Samana, Lorenzo, Alvarez, Iriaco, Doronia, Lastimosa, Apang, at sa mga pamilya pa, Panginoon, na hindi napanggit pagpalain mo siya. Ito po aming samot na lang, ipapulpo salamat sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang hindi palirik na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo ay taglayin ninyo sa inyong paghayo. Gawin ninyong alagad ng lahat ng bansa. Manatili kayo tapat hanggang wakas, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat. Ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan mula sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin sa pakikipisan ng banal na Espiritu, sa kanyang kalulhatian, kadakilaan, kapurihan, kapamahalaan, ang kapangyarihan sa lahat ng bagay mula pa nung una, ngayon at magpakailanman ay lagi sumainyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamayan po tayo bilang magkapatid sa Panginoon.